Anyway, so eto na ang eksena. Ikukwento ko sa inyo ang mga nangyari. No? So, yung mga, sandali nga, yung mga nag-celebrate dyan, nung napatanggal niyo yung Facebook ko, ano ba? Paulit-ulit yun ang ginagawa yan. Hindi ba? Tapos, mag-celebrate kayo. Tapos, makakabalik uli. Sayang naman yung mga ginastos ninyo sa mga operations na yan. Alam nyo, imbis na akong pinagkakagastosan ninyo, i-donate nyo na lang sa charity. Magkakaroon pa kayo ng good karma. Malay nyo, sa next life ninyo, ma-reincarnate kayo na hindi na tao uli. At least tao. Paano kung ma-reincarnate kayo bilang ipis? Daga. Diba? Naku. Kaya yung mga iniisip nyong ganyan, alam nyo, manalig kayo. Manalig kayo na hindi kayo magtatagumpay. Dahil, ano bang point? Ano bang point pag na-unpublish nyo ko? Sa tingin nyo ba, itong mga ka-moisture natin ngayon, no? Sa tingin nyo ba itong mga ka-moisture natin ngayon na nakikinig sa akin, makikimoisture sa inyo? Bakit nga sila makikimoisture sa inyo? Kaya nga sila nakikimoisture sa akin dahil dry kayo. Aminin niya, naniniwala ba kayo na nakikimoisture kayo sa akin dahil dry yung kabila? Tama? Sabihin nyo, ako ayoko nagbobolahan ha. Kayo ba ay nakikimoisture sa akin dahil dry ang kabila? Or, di ba, ano ang inyong mga kuro-kuro dyan? Di ba? So, bakit kayo, ano ba sa tingin ninyo na yung mga tao, yung mga tao na nakikinig sa akin, okay, nagbabasa, nakikimoisture, sa tingin niyo ba nag-unpublish ako, lilipat sila sa inyo? Maniniwala na sila sa inyo? Real talk lang tayo. Kaya sila sa akin, nakikinig, dahil, alam nilang ini-etchos nyo sila. Ganun na kasimple yun, Alam mo, mga Pilipino, hindi makataasan ang mga IQ dyan, pero hindi nyo yung mabubola ng ganun-ganun lang. No? Hindi kataasan ang mga IQ, pero kataasan ang pakiramdam ng mga yan. Mga Pilipino pa, ang pakiramdam ng mga yan, para yung may ano bang tawag natin dito? Para yung may x-ray machine. No? Para yung may built-in x-ray machine. Pag mangi-etchos kayo, marami naman nila yan. Alam kasi nila kung sino authentic at hindi authentic. Hindi ba? Alam nila na pag in-etchos nyo sila, hindi dry kayo. So, lilipat sila sa mga taong may moisture. Nagkataon ako yung may moisture. So, pasensyahan na lang tayo. Okay. So, ganito mga nangyari, mga ka-moisture. Kukwento ko sa inyo. Okay. So, kailan ba ako na unpublished? May 26, a day before my birthday. Diba? Thank you. Thank you for the birthday gift. Diba? So, ngayon, bago pa kasi yan, ang dami-dami na. Ang dami-daming nangyayari, no? Ang daming, may nag-a-attempt mag-hack ng Facebook ko. Tapos, actually, ilang beses ba nilang ina-attempt akong i-unpublish? Ina-attempt nila akong i-unpublish since last year pa. Actually, hindi pa since last year. Since 2023 pa. 2023, mga ka-moisture! Anong petsa na? Since 2023. Inom muna tayo ng tubig. Diba? Water is the secret to moisture. So, since 2023 pa sila, nag-a-attempt akong i-unpublish. Alam mo naman ang mga dry, di ba? Pag dry ka, mag-a-attempt ka talaga, dry ka eh.
Pag may kalaban mo may moisture, pag dry ka, i-attempt mo talaga na matanggal yung may moisture, no? Anyway, so since 2023 pa silang nag-a-attempt akong i-unpublish. Bakit? Kasi nga, marami nakikinig sa inyong ka-moisture. Hindi ba? Marami nagbabasa. Ilan na ba ang ating viewership? Okay. Ang ating viewership, ito yung mga ka-moisture natin, saka yung mga ka-dry skin. Yung mga dry skin, makinig kayo. Ganito ang impact ng ginawa ninyo. Okay. So, according to my Facebook data, okay, so natanggal nila ako ng May 26. So, nawala ako ng 1 week sa Facebook. Syempre, walang viewership, hindi ba? So, ganito ang impact ninyo, ha? Ganito ang impact ninyo. Bago nyo ako tanggalin, 70 million, 70, in 14 days, 70 million yung viewership ng page ko. 70 million, 70. Ibig sabihin ng viewership, ito yung content ko, lumabas sa newsfeed ng mga tao, iba't ibang tao. Okay. Ngayon, that's for 14 days lang 70 million in 14 days. Tinanggal nyo ako, di ba mga Bex? In-unpublish nyo ako mga Be. So, bumaba siya ng 15 million. So, nung balik ako, naging 15 million. Pak! 15 million kagad. 15 million! Pak! So, before nun, 70 million. So, napababa ninyo ang viewership ko ng 70 million minus 15 million. That is, 45 million. The math is mathing. Yung mga mahina sa math, alamin nyo yan. So, 70 minus 15, napababa nila ng 45 million. So, not bad, diba? At least napababa nyo kahit sandali ng 45 million ang aking viewership, pero dahil nanumbalik na ang moisture, hindi natin alam, hindi ba? Alam nyo naman, si Janwy, kahit ilang beses na itong tinitegi, bumabalik-balik pa rin. Diba? Alam mo naman ang mga anak ng diwata. Ang mga may nuno sa punso, bumabalik-balik yan. Anyway, eto na ang nangyari. Okay. May 26, okay. Actually, so, nag-a-attempt na sila since 2023. Tapos, syempre, hindi sila nagtagumpay ng 2023. So, nag-attempt sila uli ng 2024. Hindi rin sila early part ng 2024, hindi rin sila nagtagumpay. Ngayon, nung October 2024, nagtagumpay sila. Ang nagawa nila yung Facebook page ko na For the Motherland. Di ba? Nawala siya. Nawala talaga siya kasi nga, ganito ang eksena niyan mga Bex. Ang gagawin nila, mangongontrata sila ng mga Bangladeshi operators. Anong ginagawa nito ng mga Bangladeshi na to? Ang gagawin nila, gagawa sila ng multiple accounts, multiple pages na i-clone nila yung page mo. Gagawa sila ng page, ganun yung pangalan. Tapos, gagawin lang nila, habang nagpo-post ka, kakopy nila yung post mo, ilalagay nila sa page mo. Tapos, after a month, yung lahat ng clone pages na yon, i-report yung page mo ng impersonation. Baliw, di ba? So, meron talaga talaga sila, Be. Syempre, mag-antay muna sila ng mga 1 month. Syempre, kailangan pakita nila na, kasi nga, ang ginagawa nila, they are gaming the machine learning tools ng AI, ng Facebook. So, yung AI, finu-fool nila. Kasi yun yung unang screening. Okay? So, ngayon, ang gagawin nila, hindi lang yun. Imamass report pa nila yan kung ano-ano, lahat na i-report nila sa'yo, terrorism. Bex, nakakaloka yun. May mga nare-receive ako, nireport ako ng terrorism, nudity. Kanya yung sure nudity. Ano ba? Lahat ng violations, imamass report ka ng lahat ng violations na yon. Hanggang
jumakpat sila. Pero yon mass reporting yon. So, malaking operations yon, no? So, ngayon, ito naman, so, May 26, no? Kaya alam ko may paparating eh. Kaya I was ready. I already accepted it. Actually, matagal ko na-accept na mawawala yung Facebook ko. So, habang hindi pa nawawala, spread the moisture. Pero, sorry na lang kayo, binabalik uli ako ng Facebook. So, ito, May 15 nangyari. May 15. May 15. So, nakatanggap ako ng okay. Ito. So, nakatanggap ako nito ng warning sa Facebook. May 15 ito. May 15. So, we think someone may have accessed your Facebook account without your permission. So, ngayon, nilock yung account ko kasi nga may nag-attempt na i-hack ako. Or siguro, merong inside sa Facebook, etc. So, nakatanggap ako niyan. So, inunlock ko naman yung account ko, no? May 15. Tapos, after May 15, after 9 days, so, kaya alam ko, nag-report ito mga to, bonggang-bongga, multiple reporting. Tapos, pagdating ng May 26, eto na yung, ewan ko, yung kayo baka moisture, para kayong mga nawalan ng ano. Noong May 26, bakit kayo papanik? Diba? Ito na yung May 26, no? SAS, you have 180 days to take action. Okay. Sabi, your Facebook account has been suspended. This is because your account or activity or on it doesn't follow our community standards on account integrity. Whatever that means, mga ka-moisture, hindi ko alam ibig sabihin yan. Wala man lang sinabi ko ng violation ko. Pagkatapos ninyo akong warningan na may nanghahack sa akin, ako yung may violation. Anyway, so ayan na. So, biglang, if you think we suspended your account by mistake, you have 180 days to appeal our decision. If you miss this deadline, your account will be permanently disabled. Okay? Nakakaloka pa dito mga ka-moisture. Pati Instagram ko kasama nawala. So, parang, beshi ha? Beshi. Okay. Anyway, ako naman, kinlik ko lang yung appeal. Click. Yun lang naman ang pwede mong gawin eh. I-click mo lang yung appeal. Di kinlik ko. Ako naman dead man na. Diyos ko. Ano naman ngayon? Tigilan ako ng Facebook. May utang pa kayo sa akin. Malaki utang niyo sa akin ha. May utang pa kayo sa akin. Hindi ko alam nga kung paano kayo sisingilin. So ngayon, ako naman dead man na. Ako may substock naman ako. Kung totoo namang nag-aano ka sa akin, kung totoo namang binabasa mo ako, di pumunta ka ng ng substock ko, basahin mo ako doon, hindi ba? Anyway, so ngayon, ang eksena ng buhay, ang eksena ng kabuhayan, ay, sa substock ko, may mga nagko-comment, bumalik na yung Facebook mo, ha? Hindi ko alam. Alam mo, hindi pa ako nakakaalam na nakabalik na yung Facebook ko, yung mga readers ko pa. Kayo talaga mga ka-moisture. Ka-moisture talaga kayo ng bayan. Di ba? So, ngayon, ano ba nangyayari dito sa aking StreamYard? Okay. So, ngayon, ano nangyayari? Okay. So, ngayon, eto na ang eksena ng buhay. May 26, ang mga ka-moisture, mini-message ako sa Substack, oy, nakabalik ka na, nakabalik saan? Di nakabalik daw sa Facebook. Talaga? Okay, di pagpunta ko ng Facebook, di bumalik na ako. Okay. So, ngayon, eto na, di tiningnan ko yung email ko, no? So, sabi ng Facebook, your review was successful, diba? Thank you for taking the time to request a review. We reviewed your account and saw that activity on it does follow our community standards. So you can use Facebook again. We're sorry that you weren't able to use Facebook for a while. Sometimes we need to take action to help keep everyone on Facebook safe. You can learn more about why we disable your accounts by visiting our community standards. Diyos, sera kayo, hindi nyo nga sa akin sinasabi kung bakit nyo ako din-disable.
Bigla na siya nawala. Tapos, ha? Dead ma. Dead ma ako. No? Alam nyo, kayong mga friends, dapat, matuto kayong the art of dead ma. Diba? The art of dead ma. Pag nawala yung Facebook mo, edi nawala. Mag-create ba ako ulit? Hindi. Bakit? The one. I was the one delivering monies and traffic to Facebook. Kung gusto niyo akong bumalik, yung Facebook ang kailangan makiusap sa akin. Bex, in 90 days, I already have 500 million viewership. 500 million in just 90 days. So, can you imagine in 180 days, lagpas na ng 1 billion, tapos ako ang makikiusap na bumalik? Seryoso kayo? Alam niyo yung Facebook, naka-demonetize ako. Demonetize, matagal na. Bago pa mag-2023. So, means, ngayon, naloloka ko, naglalagay pa sila ng mga ad-ad. Ewan ko kung napapansin nyo, naglalagay pa sila ng mga ad-ad sa mga post ko, sa live, etc. Kumikita sila doon ng pera. Ako kumikita ako doon. Hindi, kasi naka-demonetize ko. Kaya wag kayong papadala ng stars. Dahil hindi yan nire-remit sa akin. Actually, yung for the motherland page ko, alam nyo kung magkano ang utang nila sa akin doon. Okay. Noong dati, kasi sa PayPal sila nag-remit eh. Dati, meron silang sinabi, ang Facebook, na may na-remit na sila. Na-remit na nila. Okay, na-remit. Sabi ko, bakit hindi nag-a-appear sa PayPal? Okay, ba't hindi nag-a-appear sa PayPal? So, minessage ko yung Facebook noon. Kasi pag dun sa Facebook account, yung Facebook page, merong message dun eh. Yung mga, i-verify mo yung payout. Sabi nila, na-remit na. E di, pinadala nila sa akin yung, ito, tanong mo yun sa PayPal, itong account, chorba, I forgot. E di, minessage ko yung PayPal, sabi ng Facebook, niremit daw nila to. Pero hindi ko to makita sa aking PayPal remittance. Ngayon, ang ginawa ng PayPal, sabi nila, wala dito. Binerify nila, wala. Sabi ko, can you write a letter verifying na hindi ito dumating sa PayPal? So, pinadala sa akin ng PayPal yung official verification. Ngayon, sinend ko sa Facebook. Sabi ng Facebook, we will look into this. Bex, 2022 pa yun. 2025 na! Bex! Hindi na sila nila kami nalikan. Alam mo kung magkano yun? I think that was around $2,000 US. Well, maliit lang sa kanila yon. Kaya sabi ko, may kupitera dyan sa Facebook, ha? May kupitera. Hindi ba? Sinasamantala nila yung wala ka talagang chance ni appeal. Alam mo ba, may kinausap akong lawyer sa Pilipinas. Sabi ko, ano ba to? Pwede ba to idemanda tong Facebook ng staff, ha? Sabi nila, ay pwede yan ng small claims. Small claims court lang yan, hindi mo kailangan ng lawyer, kailangan mo lang mag-file, ganyan. Sa Pilipinas pa ako, noong 2022 pa yun. Kaso iniisip ko, Diyos ko naman, pagkakabalang ko ba to? Pero ililista ko na lang sa tubig, iisipin ko na lang naman, dorobo tong Facebook. mga Bex, bilyonaryo na kayo sa Facebook. Yung 2,000, kukupitin nyo pa? $2,000 US. Hindi lang yon. In-unpublish nila, di ba in-unpublish nila yung Facebook page ko. So, yun kasi, may subscribers. Yung mga fans, pwede sila mag-subscribe. Bex, in-unpublish nila, yung remittance ng subscription fee ng mga followers ko, hindi nila iniremit sa akin. Bakulaw, di ba? Bakulaw. So ngayon, ano talaga, mandorobo. So, I think, ang utang sa akin ng Facebook, nasa $3,500. Maliit lang siya, no? Maliit lang siya kung para mo kung magkano kinikita ng Facebook. Kaya nga iniisip ko, yan na nga lang, kukupitin nyo pa.
hindi pagkakait yung papasakin niya. Kaya ngayon, sabi ko talaga sa mga readers ko na nag-subscribe, alam nyo, sulatan ninyo yung mga ano ninyo, yung mga credit card ninyo. Dahil hindi yan niremit sa akin ng Facebook, humingi kayo ng refund. Kasi, that was almost 8 months. 8 months nilang binabayaran. Hindi sa akin nire-remit. Sabi ko, hindi sa akin nire-remit yan. Kaya wag kayong eengot-engot. Ewan ko yung iba kung nirefund nila, no? Or whatever. So, ayun. Kaya ako, nung nawala ko ng Facebook, dead ma. Ako magbibigay sa iyo ng traffic. Bakit ako makikiusap? Kayo kumikita sa akin. Ewan ko kung magkano nakinita sa akin ng Facebook, kakalagay ng ad dito sa aking account. Tapos, hindi mo naman ako kaparte. Tapos ako makikiusap, makibalik? Seryoso kayo? Hindi ba? Hindi ba ako desperado maging part ng Facebook? No? Nakakaulang, binalik mo ako. Kaya gagamitin ko uli. Hindi ba? Kaya nga ako, ang sabi ko, kung tanggalin niyo ako, I don't care. I do not care. Ang tahimik ng buhay ko ng one week, no? Sabi ko, ang sarap pala walang notification from Facebook. Ang sarap pala lang disengage ka sa mga chismisan sa Facebook for one week, ganyan. Ang tahimik ng buhay, ganyan. So, kaya ayun, no? Nung naibalik ako, sabi ko, Diyos ko, kawawa naman yung mga nag-celebrate ng 1 week. Kasi naman itong mga kamoister natin, no, nakikichismis sa kabilang parlor. Nagsi-celebrate daw ang kabilang parlor. Wala daw ako sa Facebook. So, 1 week daw silang, ang saya-saya nila. Ako naman, Diyos ko naman, hayaan nyo silang magsaya. Minsan na nga lang silang maging maligaya sa buhay nila. Minsan na lang silang naging maligaya sa buhay nila. Alam mo kung bakit ko nasabing, hayaan nyo lang sila maging maligaya. Dahil sa sobrang nilang kadesperado sa buhay nila, can you imagine, bigla ka nalang mababalitaan. Tinotorjak mo yung asawa ng, yung driver mo na may asawa ng iba. Ganun ka kasad. Hindi ba? Bex, kung hindi ka ganun kasad, bakit mo totorjakin yung bodyguard mo na may asawang iba? You're sick in the head. Diba? You're so sick in the head. Or bigla ka nalang mababalitaan. Nagmamariang palad ka sa harapan ng video. May kamariang palad ka, nilalabas-labas mo pa yung dila mo. Tapos yung ka-video sex mo, hindi mo pa asawa. So that must be sad. And you're like, what? How old were you when you were doing that? 65? 70 ka na. That's sad. Diba? Kaya talaga magiging maligaya yang mga yan because their life is sick. Kaya hayaan nyo silang maging maligaya because happiness is an antidote for really going extremely cuckoo. Diba? Kaya yun na nga diba? Hindi na nila malaman kung anong gagawin nila sa buhay nila. Nakikipagmariang palad na lang sila at 70 years old. Di ba dapat pag maganyang edad ka, dapat ano ka na lang? Parang dapat, you're just preparing for the afterlife. Anyway, so, kaya ayon mga friends, no? Pilit nilang ina-unpublish yung ating Facebook, pero binabalik-balik din ang Facebook. Hindi ba? Ang tagal-tagal na nila, ang malaki ang ginagastos ng mga yan. Okay? Malaki. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo, yung mga gumagastos para pabagsakin yung Facebook ko, para i-attack, or whatever, please lang, yung ginagastos nyo dito, i-donate nyo na lang sa charity. Okay? Magtanim na lang kayo ng ilang puno. Di ba? Magtanim kayo ng mangrove trees sa tabi ng mga coastal
coastal areas para mapigilan ang pag-apaw ng katubigan tuwing umuulan, di ba? Or pagpagawa nyo na lang yan ng flood control projects kasi June na ha, eto, winawarningan ko kayo ha, you heard this from me. Napakainit ng summer. And ang logic ng weather, if your summer is very hot, you will have a very stormy, rainy season. Mas malala. Okay? Malala ang magiging bagyo. Bahala kayo ha. Kaya ganyan na lang. Yung mga ginagastos nyo sa akin pang-ops, ganyan, i-donate nyo na lang sa charity because wala. It's not gonna work. If it's going to work, I do not care. And kung ma-publish nyo ako, itong mga ka-moisture, hahanap lang yan ng kasing ka-moisture ko. Hindi ba? Kaso nga, hindi nga ako, hinahanap pa rin nila ako eh. Sabi ko, bakit ba ako hinahanap ng mga to? Iniisip ko nga, bakit ba kayo nahanap ng mga tao? Lahat ba kayo naka one night stand ko? Nasarapan kayo at hinahanap-hanap niyo akong muli? Hindi ba? Yun naman naman naghahanap sa akin sa totoong buhay. Ang mga nakaduko at gusto umulit-uli. Hindi ba? Hindi, sino ba ito mga ka-moisture, no? Hindi ba? Kaya, next time, pag nawala ako, para talagang siguradong mapupunta sa akin ang kita, magpa-fern hub na lang ako. Doon yan lang ako hanapin next time. Fern hub. Ewan ko lang kung ma-unpublish pa nila ako sa Fern hub. Di ba? Ewan ko na lang kung ma-unpublish nyo ako sa Fern hub. Di ba? Ano? Yan na ba ang ating plan? Ha? Gagawa na ba ako ng account sa Fern hub? Ang mga Pilipino pa naman ang number 1 user ng Fern hub. So, kung Pilipino ang number 1 user ng Fern hub, ibig sabihin, maraming ka-moisture dyan. Yung mga gusto yung i-brainwash ng mga kakagraduate pa lang ng high school, lako! Fight pa yan ng kaelyahan. So, nag-Fern hub pa yan. Ayoko mag-OnlyFans kasi may bayad yun. Yung Fern hub kasi, free. No? Pupunta ka doon. Free. So, yung mga kakagraduate pala ng high school, ma-elya pa yung mga yan. So, yan pa ang mga karamihang nag-Fern hub. Ko talaga well, bakit Fern hub? Well, sex and corruption are both dirty. Ulitin ko, sex and corruption are both dirty. Diba? So, Fern hub tayo. So, they're both pornographic. Diba? So, imagine mo kung nasa Fern hub tayo at Pilipino ang number 1 user ng Fern hub. At karamihan pa ng mga user ng Fern hub ay yung mga kakagraduate pala ng high school. Diba? Kakagraduate pala ng high school yan. Mga lahat tayo dumaan dyan, kakagraduate ng high school. Alam ninyong yaan ang height ng kaelyahan. So, habang idealistic yung mga yan, yan pa rin ang kahit ng kaelyahan, kaya gagamit niyo ng Fern hub. Kung hindi nila ako ma-encounter sa Facebook, may encounter nila ako sa Fern hub. Ewan ko lang kung ma-unpublish pa ako sa Fern hub. Ano mo sabihin niyo sa Fern hub na I'm spreading fake news in Fern hub? Hindi ba? Ganun talaga ang gagawin ko. Ano ba? Kasi di ba naalala niyo merong isang physics teacher. Physics teacher siya. Ngayon, meron siyang YouTube. Wala siyang kinikita sa YouTube sa pagtuturo niya ng physics. So, ang ginawa niya, nagtuturo siya ng physics sa Fern hub. So, gagawin lang niya, napapasexy-sexy lang siya, nasuot, ganyan. Pero nagtuturo siya ng physics. Tapos, ang laki-laki na kinikita niya sa Fern hub.
Oh, 'di ba? So ayun na, kaya gusto nila tayong pabagsakin kasi nga ewan ko, feeling ko talaga is hindi kasi nila mapantayan ang ating viewership kasi we are all organic. Alam mo naman moisture tayo, no? All organic. Hindi ba? All organic ang moisture. So, kaya hindi nila pantayan. So, ang ginawa nila, gumagastos sila para patumbay na lang. Hindi ba? Kaya nga, alam mo yon, sa sobrang imbierna nila sa akin, gusto na talaga akong patahimikin. Kaya nga ako nandiyan ako sa Pilipinas, ay corned beef ang magiging destiny ko pag nandiyan ako. Yan ang kasiguraduhan dyan, corned beef. Di ba? Corned beef. Oh, sabi ni Che Dolera, haha, na-curious ako, mapuntahan ngayon, alin ang Fern Hub? Tigilan mo nga ako, Che! Che, according sa statistics ng Fern Hub, mga babae sa Pilipinas ang number 1 user ng Fern Hub. Alam niyo kung bakit mga babae ang number 1 user ng Fern Hub sa Pilipinas? Kasi yan ang produkto ng snooping. Ginagawa nila, kukunin nila yung mga cellphone ng mga jowa nila, titingnan, yung binifita nito, Fern Hub? Tapos titingnan nila yung Fern Hub. So, ayun lang mga kamoisture. Thank you sa mga naging concern. Yung matawa na lang kayo na, oh my God, in-publish na naman si Kamoisture, Diyos ko Lord. Ilang beses na naman. It's ridiculous. Huwag kayo maaway, hindi naman ako kaano-ano. Oh, Kerry, kung makabalik, Kerry lang. You have to at some point in life, you have to learn to let go. Yun lang ang ating mantra for the week. Again, everyone, repeat after me. Learn to let go. Okay, 1, 2, 3. Learn to let go. Ayun. Ang ating battle plan, kung ayaw nyo ako i-follow sa Substack, kung ma-publish nila uli ako sa Fern Hub. Thank you!